Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender tulad nito, babae. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Page of Pentacles, Queen of Swords, Page of Swords. So, ang bida natin ay babae. Pwede rin lalaki kung introvert siya. Ito yung description ng taong tinutukoy ko sa reading na to. Pwedeng tumama to sa inyo or sa kakilala nyo. Pwedeng nangyayari na tong reading o mangyayari pa lang. Basta yung babae dito ay probably single. Single, widow, or pwede ring ex to. Ito yung ex-partner. Anyways, anong meron sa kanya? Page of Pentacles. Oh, double page. Kasi pag may umuulit na card, pinag-iisa ko na lang yan. Kaya lang kasi since pinag-iisa ko, magdagdag tayo ng isa pa. Ano kaya yung double page? Hermit. Kaya to. So, maraming pwedeng case dito. Either kayo yung magi-influence sa mga tao mas bata sa inyo, or may mga batang makaka-influence sa inyo. So, pwedeng vice versa. Ano kaya yung Hermit? May mga bata kasi dito. Kasi ito, Hermit. Para bang may enlightenment or ewan ko, maraming meaning yan. Tingnan natin kung ano ba yan bago ako mag-stick sa isang meaning. So, yung The Hermit, di kasi kita dito na lang. Yung clarify ng Seven of Pentacles. Kasi ito ay nagre-reflect, ito rin eh. Kaya yun. So, ang dating sa akin, overall na, kasi nga nagdadagdag tayo ng card eh. Kapag nagdadagdag, na iba yung scenario. Kasi nga nagkakaroon ng ibang detalye. So, ang case sa akin,
overall. Sabihin nating may mga nakaka-apekto kasi dito sa bida natin. So sabihin natin ex nung babae ay mas bata sa kanya, or ex nung lalaki mas bata sa kanya. Pero kung lalaki man, introvert, so again, sabihin na lang natin babae, pero pwede rin sa lalaki, pero para di tayo malito, sabihin ko na lang ay babae. Yung feminine energy natin, may ex siya, yung ex ay mas bata sa kanya. Ngayon, kakaroon siya dito ng enlightenment tungkol sa investment na nangyari sa tinakbo ng connection nila, na parang magre-reflect siya sa tinakbo ng pangyayari ng relasyon, buong relasyon, ganon, in short, reflection sa tinakbo ng relasyon. Doon na papasok yung pag-balance ng pros and cons, ano yung mga natutunan niya sa relasyon nila. Pero again, specific yung detalye ng kwento natin. Yung ex niya mas bata sa kanya so pwedeng kayo yung bida dito, or ito yung ex nyo, o ng iba sa inyo, or kakilala nyo, basta may ano dito, babaeng tao o lalaki, kung introvert, may ex siya, mas bata sa kanya. Tapos yun nga, mapupunta siya sa process na nagre-reflect siya sa tinakbo ng relasyon nila. Kung naging worth it ba yung mga sacrifice, kaya lang separated na sila kasi single na yung bida natin dito. So ang dating depende sa kanya kung anong magiging result ng reflection niya sa tinakbo ng investment niya. Investment, time, effort, energy, money, etc. dun sa naging past nila ng ex niya. So kung ano man yung maging outcome ng reflection niya sa past, naging past nila ng ex niya, di ayun na yung magiging enlightenment dito sa The Hermit. So ibig sabihin, may importante siyang kailangang malaman, or may importanteng matututunan ang bida natin sa tinakbo ng relasyon niya sa ex niya. Kung worth it ba ang second chance, ano yung mga natutunan niya, hindi niya na dapat ulitin, ano yung mga dapat niyang ulitin. So case to case basis, pero more like ano yung matututunan nga niya, kasi double page. So pag double page pwede rin may kinalaman sa learning, studying. Yun na nga yung enlightenment niya sa do's and don'ts niya sa mga magiging relasyon niya pa. Alam mo yun, yung future relationship. So ibig sabihin, sa period na to, mapupunta sa process ng reflection yung bida natin. Siyempre, bida natin ay Libra. Ano na ba to? Scorpio. Tapos na pala ako sa Libra. So ang bida natin ay Scorpio, diba? Anyways,
punta na tayo dito sa clue, since love reading naman to. Nga pala, kung nangyayari na tong reflection, ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung ganung klaseng pag-reflect, pag-reminisce sa past, pag-dwell on the past ng vida natin sa buong period na to. Sabihin natin nangyayari na siya ng September, di ganun pa rin hanggang sa period na to. Wala pa akong pagbabago, pero at least may enlightenment na, di ba? Or who knows, baka sa period na to matatapos na ang reflection kasi nga magkakaroon na ng enlightenment or kasagutan sa mga tanong sa isip, mga bumabagabag. Anyways, ito na yung possible ex-partner sa reading na to, Capricorn. Ano to? Empress, di kapwa Libra or Taurus. Ang cool naman ito. Buntis pala siya pero naging Earth yung curve nung chan. Napaka-creative. Anyways, ito Aquarius. Ngayon, kung di man para sa inyo itong reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, ito yung possible zodiac sign niya. Pero wait lang. Baka kasi nagbali-baliktad na naman Minsan nalilimutan ko, di ko nga pala binabaliktad to. Kasi pang clue lang to So, itong possible zodiac sign ng kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading na to. Aries. Parang Aries. Kapwa Aries. Pero, Scorpio. So, again, parehong Aries, di malaki chance na Aries kung kakilala mo. Eto, Taurus. Taurus din yung isa. Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Pero wait lang. Kasi may arrangement yan Para kapag binalikan ko, di madali lang mahanap. Ngayon, dito naman tayo. Sa susunod na deck. Pang mensahe ang masasabi nito. So again, Scorpio tayo. Minsan nalilimutan ko sa dami ng ginawa kong reading. Scorpio. The bear. Ito ducky. So sabihin natin may ina-expect. Wini-wish, ina-expect. More like ina-expect. Na abundance or success ang iba sa inyo. Malaki chance mangyari yun Sabi dito, successful speculation. Speculations. Eto, the key nearby is a certain augury. Hindi ko na basa dito. Of success. Success ulit. Hindi naman to unlucky card So, hindi na tayo dito magpo-proceed sa mga sinabi sa baba. So, ulitin ko. Whether wish or expect na something yung iba sa inyo, more like positive yung outcome.
So, sa case na to, sabihin natin agreement to. Contract, ay, hindi pala to Lenormand. Para ring Lenormand din kasi to eh. Dahil, may fish. Ito, mukha siyang ring. Pero pag ganito, sabihin natin successful contract, deal, o any form ng proposal, offering, project, ano pa ba? New job, posible rin, promotion, or kung walang ganun, edi magkakapera na lang. So, for some reason, magkakaperang iba sa inyo. May fish kasi. Sabi doon, riches. The fish is the emblem of riches through stocks. Ay, sorry. Wait lang. Kasi bihira ko gamitin to eh. Minsan nalilimutan ko kung paano gamitin. Oh my God. So, kabaliktaran nung sinabi ko. Sad to say. Ibig sabihin, baka mawala ng pera ang iba sa inyo or magkaroon ng financial issues. Oh my God. Ang ganda ng mga sinabi ko kanina, kaya lang nakalimutan ko nga. Dahil, tagal kong hindi nagamit tong deck na to. Anyways, ganun eh. Kabaliktaran ng mga sinabi ko kanina. Kung mag-apply baka magka-problema. Pero, don't worry. Who knows? Kung magta-try again, baka maiba pa ang kapalaran, di ba? Huwag mag-give up easily. Pero yung chance na ma-reject, kung sakaling mag-apply ng new job, or mag-apply para sa promotion, kung ma-reject nga, wala namang masama kung mag-try again, di ba? Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan mag-try and try until you succeed. Pero again, beware sa topic ng pera. Baka mawala. Kasi nga, kabaliktaran nga nung sinabi ko eh. Magiging disaster siya doon. Baka mawala ng pera, manakawan. Kaya, walang masama kung mag-iingat. Diba? Saka baka maubos sa luho or magalaw ang savings. May problema tayo. May dala-dala daw enemy tong card na to at misfortune. Diyos ko po. Saan siya tumama? Ayun. Sa family life. Or marriage. So, ibig sabihin, may chance ng family dispute, whether biological o sariling family. Or baka nga karoon ng misfortune sa marriage. So, beware. Basta topic ng marriage kasi may marriage doon, Saka, doon nga, misfortune. Enemy. Sabihin natin kapamilya, kadugo, kapitbahay, kamag-anak. At ang huli, ano to? Ang ganda nung sinabi dito, kaya lang pagdating dito. Sabihin natin may darating naman na luck. Kasi may clover tayo. So, luck, opportunity.
money. Pero kung money yan, small amount of money. Ginawa ko ng Lenormand. Pero hindi siya Lenormand nga, ano to gypsy, ano to? Gypsy witch. At hindi rin yung way ko ng pagbabasa. Yung tamang process ng pagbabasa nito. Naglagay lang ko ng sarili kong pagbabasa. Sarili kong way. Kasi mahirap siya gamitin. Anyways, sabihin nga natin may small luck, small opportunity, small money na paparating, kaya lang baka mawala rin agad. Sabihin natin saglit lang, panandalian lang yung mga yon, or happiness, small happiness. So again, na partneran siya nito. Ang dating sa akin, panandalian lang siya, saglit lang, pero at least, di ba, karoon pa rin ng opportunity. Small opportunity, small happiness, small luck, small money. Kung small money yan, bus agad yan. Kaya siguro ganun yung combination. But at least, di ba, kapera, nagamit pa rin. Pwede sa pagkain, babayarin ng mura lang. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Dali lang na maintindihin dahil basic English lang. So sabi dito, beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Ito, engagement. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. At ang huli, you are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Now. Excuse me.